Dadago na po tayo sa ating pag-aaral, pagkinig na balasalita ng ating Panginoon Jesus. Ay po hinihiling minamahal bilang pagbibigay galang po sa banal na salita ng ating Panginoon Jesus. Tayo muna po minamahal panandala pong tumayo at narito po, akin na binibigay buong pagkakataon sa ating beloved preacher, Greg Mascarinya. Amen. Praise God. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos, manamahal. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Lando. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Ingin po natin ang gabay na ating dakilang Diyos. Tayo po samahan na ating malapay noon. O mapagpalaming Diyos, ang pinakamahal pa Jesus, kami po muli narito sa harapan. Nagsusumamot, nagpapakumbaba. Kahabagan kami malapay noon. Ano ang po mga pagkukulang, pagkasala po na yung pagpatawad mo po, Diyos. Hallelujah. Samahan mo kami malapay noon muli sa araw. Sa mga oras na ito malapay noon. Hallelujah. Sa pag-alban salita. Sa ganang akin wala akong magagawa. Umaasa lang po ng karunungan na bumula sa iyo. Ilagay mo sa akin malabi yung masalita. Taglay po ang pag-ibot kapangyarihan, pagpalayan bawat sang narito at sama-sama na pinapalayas. Lahat ng gawa ng kaway, demons of doubt, and belief hindrances, kasautin naman, Jesus kasaut. In Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po manamal ay makaupo at tayo po patuloy mag-aral ng salita ng ating malapay noon. At bago ang lahat, ako muna ay nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuwid, pagsampagulhati, na ukol lamang sa ating pinakamahal na Jesus, praise the Lord, at dobling paggalang po ng mahal sa ating beloved parents the Lord. At patuloy po natin inalaala ang kalamatod aral na iniwan sa atin. At mahal, pagbati rin po sa buong sambahayan ng ating pong beloved pastor, minamahal ang Almeida family at sa lahat po nating beloved preachers, beloved co-workers at sa inyo po sa ating beloved ordained preachers, sa inyo po mga kapatiran, maging sa lahat pong live webcast viewers, mapagpalang madaling araw po sa bawat isa sa atin. Puri po ating dakilang Diyos, minamahal, at tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos at ating pong basahin ang ating pong tema sa mga oras na ito. At basahin po natin ang Mateos 7:16 hanggang 21. Dito po sa Mateo Kapitulo 7, talata 16 hanggang 21. Sa kanilang mga bunga ay inyong makikilala sila. Nakapuputi baga ng mga ubas sa matinikan, unang mga igos sa mga dawagan. Ngayon din naman, ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Natapot ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihagis sa apoy. Kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kanilang langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen. Amen. Ipalakpak muna natin ating mga kamay sa ating dakilang Diyos na tayo magsabi ng praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved preacher, Brother Lando. Manamahal, ang Diyos po magpala sa kanya pong mga banal na salita. Ito po ang ating maging paksa, manamahal. You will know the true church of God by the fruit. Manamahal, praise God. Makikilala po natin ang tunay na gawain ng Diyos sa pamagitan ng bunga. Amen. Inamal, alam naman po natin, nakikita po natin sa ating pong pahayagan ngayon, inamal na talagang ang tao po ay naguguluhan at nakita po natin ang mga iba't ibang mga relihiyon na sa ating pong papanood sa social media, minamahal, at nakikita po natin na tunay nga po nariyan po ang kaguluhan, minamahal. Kaya nga, minamahal, ito natin makikilala na ang tunay na gawain ng Diyos ay inahayag po sa atin sa mga huling araw na ito. Amen? Kasi minamahal, at nakita lang po natin na hayagan sa isang tunay na gawain ng Diyos, ito po ay nagbubunga ng mabuti. Pero tingnan mo po yung false charts, manamahal, wala sa katotohanan, ito po ay nagbubunga ng masama.
Kaya nga hindi po pwedeng ang punong kahoy na ang masama na punong kahoy ay magbubunga ng mabuti. Yan po yung church, mga mahal. Pag ang isang church na wala sa katotohanan, hindi po yan magbubunga ng mabuti. Pero ang tunay na gawain ng Diyos, ito po ay magbubunga ng mabuti. Amen? Mapalakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, napakapalad po natin, minamahal. Kasi nakita po natin ang bunga ng banal na gawain ito, minamahal, God, ay ito po ay nakita natin na napakaraming mga himala ng Diyos na nangyayari sa ating buhay. At ang pagbabago, nakita po natin na tunay. Pag ikaw ay maglingkod sa Diyos, nakita natin na maraming binago ng malapay noon. Ang dati pong magulo ang kanilang buhay, mga rebelde, mga bakla, tumboy, minamahal, nakita natin na binago ng ating malapay Jesus. Amen? Tayo lamang po ang naghahayag ng mga himala na ito ng ginawa ng Diyos sa buhay natin, minamahal, God, sa banal na gawain ito, minamahal. At makikita mo sa ibang mga churches, manamahal, wala pong nagpapahayag ng mga ganito na binago ng Diyos. Pinagaling ang karamdaman. Ang mga kitungin, manamahal, pinagaling ng Diyos. Manamahal, dito lamang po naghahayag sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya dapat sana, manamahal, mabuksan na po ang kaunawaan ng ating mga kababayan sa katotohanan. May mga ilan, minamahal, nagtatanong sila na sa kanilang kinaaniban, bakit, minamahal, ginagawa nila ang mga bagay na ito. Kaya na-enlighten yung kanilang isipan, minamahal, na kahit nandun sila sa kanilang church, minamahal, nagtatanong sila, bakit may mga pangyayaring bagay na yon na nakikialam sa mga bagay na hindi naman po mabuti. Amen? Kaya nga, minamahal, na-enlighten na yung kanilang isipan nila na unti-unti nalalaman nila na wala sila sa katotohanan. Amen? Kaya sabi dito naman, sa kanilang bunga ay inyong makikilala sila. Nakakaputi baga ang mga ubas sa mga tinikan o ang igos sa mga dawagan. Gayun din naman ang bawat punong kahoy ay nagbubunga ng Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Ito po ang sinasabi nito, minamahal, praise God. Ang punong kahoy, praise God, na mabuti ay nagbubunga ng mabuti. Datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maari na ang punong kahoy ay magbunga ng masama. Ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama. Hindi po pwede, minamahal, God. Kaya nga, minamahal, dito po yung patotoo na pinapahayag po natin, minamahal, praise God, ang mga mabuting gawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga yung ating kinalagyang gawain, minamahal, ito po ay nagkahayag po ng mabubuti na ginawa ng Diyos sa ating buhay, minamahal, praise God. Amen? At ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti, minamahal. Yung masamang punong kahoy, hindi po pwedeng magbunga ng mabuti, minamahal. Amen? Kaya nga makikilala mo ang ang totoong gawain ng Diyos kapag bagamat nakakarinig sila ng mga pangangaral ng kanilang mga ministro, kanilang mga pastor, manamahal, pero tingnan mo, manamahal, ang mga miyembro, manamahal, walang banal na espiritu. Kasi lumalabas sa kanilang mga labi, manamahal, God, yung kasamaan, ang mga bisyo, makikita mo sa kanilang buhay. Kaya nga makikilala mo na ang punong kahoy na masama, manamahal, God, ay nagbubunga ng masama. Hindi po pwedeng magbunga ng mabuti. Kano ang kalalagyan po nila, manamahal, God, kung hindi sila manunumbalik sa totoong gawain ng ating dakilang Diyos, ang kalalagyan ng ganito, manamahal, ay itatapon, puputulin at ihagis sa apoy, manamahal. Ibig sabihin, mapapahamak ang mga ganitong churches, manamahal. Amen? Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihagis sa apoy. Kaya nga, manamahal, ito po ang kalalagyan ng isang church, manamahal, na nagbubunga ng masama. Amen? Kaya ang kanilang bunga ay makikilala ninyo sila. Makikilala po natin. Alam naman po natin, galing na tayo dyan sa mga relihiyon. Manamahal.
Kahit palisimba tayo, minamahal, nandun po yung ating mga bisyo. Pumipila po tayo ng napakahabang pilahan para makapunas. Minamahal, nasa kinikilala nating Diyos, minamahal, pero ang buhay natin walang pagbabago. Pero dito, minamahal, nung tayo po'y maglingkod sa ating dakilang Diyos, nabuksan po ang ating mga mata, amen, sa katotohanan. Nung makilala natin ang gawain ito, minamahal, na enlight yung ating isipan, minamahal, God, na mali pala ang ginagawa natin dati. Amen? Papunta pala sa pagkapahamak. Ngayon, minamahal, God, alam natin, tayo, minamahal, God, ang tunay na mga anak ng ating pinakamahal pa Jesus. Everyone shout, praise the Lord. Kaya nga sabi ng 21, minamahal, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang gagawin na lang natin, minamahal, yung sundin ang utos ng Diyos. Magpapatuloy tayo sa paglilingkod, susundin natin ang kanyang utos, may katiyakan na tayo po'y magmana ng buhay na walang gan. Amen? Pero pag hindi po natin susundin ang utos ng Diyos, kahit nandito na tayo sa totoong gawain ng malapay noon, minamahal, hindi pa rin tayo talagang magsiseryoso sa paglilingkod. Minamahal, sinabi ng talatang ito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kanilang langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng ating dakilang Diyos. Mapalakpakan natin ang ating mga pan. Everybody shout, praise the Lord. Ang iglesia ng ating dakilang Diyos, tiyak po natin na nandito tayo sa katotohanan sapagkat ang tunay na iglesia ng Diyos, yung mga binanal ng ating malpaisos. Amen? Sabi ng 1 Corinthians 1:2, basahin po natin. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2, sa iglesia ng Diyos na sa Corinto, sa matuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na magbanal, na kasama ng lahat na nagtawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo, na kanila at ating Panginoon. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Alam niyo po naman ang tunay na banal na gawain ng Diyos, minamahal God, ang kanilang itinataas ay ang ating pinakamahal pa Jesus. Amen? Mula pa sa mga panahon ng mga apostolis, minamahal, wala silang tinataas kundi ang pangalan ng ating mahal pa Jesus. Minamahal God, na siya, kinikilala nila na siya ang Diyos na tagapagligtas, minamahal. Amen? Na nag-iisang Diyos, minamahal God, at makapangyariang Diyos. Minamahal, yan po ang katotohanan. Amen? Na ang mga mananampalataya, minamahal God, ng mga panahon ng ang mga apostolis, minamahal God, yan po yung tinatawag nilang pinaging banal. Binago. Mga binago ni Kristo. Amen? Hindi po minamahal God na kung ikaw ay nasa iglesia ni Kristo, minamahal, sabi nga dito, minamahal, ay masama pa rin ang gawa mo, hindi ka ang tunay na iglesia ni Kristo. Ang mga iglesia ni Kristo, minamahal, yung mga binanal ng ating pinakamalpas, binago. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi dito, sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa matuwid bagay, ang mga pinaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na magbanal. Tinawag na magbanal. Amen? Binago sila. Amen? Dati-rati, minamahal God, maraming bisyo. Minamahal, maraming mga karamdaman. Minamahal, pinagaling sila ng ating dakilang Diyos, na binagong kalambuhay, pinagpala sila ng ating mga Panginoon. Amen? Hindi katulad ng iba minamahal, na talagang yumayaman ang kanilang pong mga founder, minamahal, pero mga miyembro, minamahal, pahirap ng pahirap. Pero dito, minamahal, alam po natin na sa katotohanan po tayo, sapagkat galing tayo sa lusak ng kasalanan, yung karamdaman, minamahal God, kahirapan, pero nakita natin, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen? Minamahal, dati po, pinapayag po natin, walang-wala tayo. Pero ngayon, hindi tayo sinasala sa ating hapagkainan. Bagkus, lahat yan pinupunuan ng ating pinakamalpas. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Sabi nga dito, na mahal,
tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoon Kristo na kanila at ating Panginoon. Amen? Siya po ang ating tinataas, mga God. Siya ang ating nilulwalhati, ang ating dakilang Diyos na tagapagligtas. Ang pangalan niya ay Hesus Kristo. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Everybody say, shout, praise the Lord. Basahin po natin ni Efeso. Tingnan niyo po dito sa talatang 1, ang kabanatay 1, talatay 1 hanggang 4. Dito po sa Efeso Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 4. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, pamagitan ng kalooban ng Diyos, sa mga banal na nga sa Efeso at sa mga tapat kay Kristo Jesus, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Kristo. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo na siya nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sang kalangitan kay Kristo. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago tinatag ang sanlibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang duwi sa harapan niya sa pag-ibig. Amen. 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 Everybody shout, Amen. Naman po rin po ating dakilang Diyos. Tingnan niyo po, minamahal. Diyos po ang pumili sa atin. Kaya nga, minamahal, at Diyos din ang may kalooban, minamahal God, sa bawat itinalaga niya. Amen. Katulad ni Pablo, minamahal, sinabi nga dito si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa magitan ng kalooban ng Diyos. Amen. Kaya nga kung ikaw ay tunay na mangaral ng ating dakilang Diyos, pinili ka, minamahal, magtuturo ka ng katotohanan.